Hinamak na manugang. Kabanata 551. Ang puso ni Jane Lewes ay napuno ng mga contradiction. Sa isang banda, nag-aalala siya sa kaligtasan ng kanyang asawa at ayaw niyang pumunta sa yun state. Sa kabilang banda, imposibleng hindi pumunta ang kanyang asawa. Kung hindi, kung kumakalat ang sakit at hindi mabilang ang mga nasawi sa bansa, mapapahiya siya sa karamihan. Nang makita ang nag-aalalang ekspresyon ni Jane Lewes, alam din ni Alex Dixon ang kanyang iniisip. Marahan niyang ipinulupot ang braso sa balikat nito at tinapik ang likod nito para aliwin. Nakangiti niyang sabi, "Don't worry. Since I can refine a peach talisman and give you guys protection, I have my own solution." At saka, bilang patriarch ng National Clinic, responsibilidad ko rin ito. Alam ni Jane Lewes na nagpasya siyang umalis. Hindi naiwasang mamula ang kanyang mga mata habang sinabing, "Kakabalik mo lang mula sa yan capital kanina. Ngayon, isang buwan ka pang pumunta at napunta ka pa sa isang napakadelikadong lugar. Bakit hindi ako pumunta, kasama ka para alagaan natin ang isa't isa?" Hindi sinasadyang tumawa si Alex Dixon at sinabing, "Alam mo rin ang panganib, kaya gusto mo pa ring pumunta." Matigas na sinabi ni Jane Lewes, "Hindi ako natatakot. Anyway, gusto kitang makasama." Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Kung gayon, bakit hindi mo ako bubuo ng isang tao? Kung may mangyari sa akin sa estado ng iyon, maaari din akong mag-iwan ng kaunting dugo sa mundong ito." Siya ay orihinal na nagbibiro, ngunit agad na tinakpan ni Jane Lewes ang kanyang bibig at sumimangot, "You jinx, can't you say some auspicious words and make me feel worry?" Ang malambot na kamay ng asawa ay dumaikit sa mukha ni Alex Dixon, malambot at mabango. Hindi maiwasang mapaisip ni Alex Dixon. Umakyat ang dugo sa kanyang ulo mula sa kanyang katawan. Hinawakan niya ang balingkinitang baywang ng kanyang asawa at sinabing, "Asawa, hindi mo ba sinabi na tatapusin natin ang mahusay na negosyo ng pagbuo ng mga tao pagkatapos bumalik mula sa yan capital? Sa tingin ko mas mabuting pumili ng isang araw kaysa isang araw. Ano sa tingin mo?" Nagulat si Jane Lewes at nagsimulang tumibok ng malakas ang puso niya. Isang alon ng kumukulong init ang kumalat mula sa kanyang mukha hanggang sa kanyang leeg. Maging ang kanyang mga tenga ay namumula at nahihiyang sinabi sa mahinang boses, "Katabi pa rin si Nooran." Gabi na at siguradong nakatulog na siya. Relax, wala siyang maririnig. Niyakap ni Alex Dixon ang hubog na katawan ng asawa. Bumibilis na ang tibok ng puso niya, kumukulo ang dugo niya. Kung gayon kailangan mong maging banayad. Lamambot din ang maselang katawan ni Jane Lewes. Pulang-pula ang mukha niya at half-push. Kasing lambot ng sigaw ng lamok ang boses niya. Si Alex Dixon ay ligaw sa tuwa. Binuhat niya ang kanyang asawa at naglakad papasok ng study na may malalaking hakbang. 4 na taon na siyang kasal sa kanyang asawa. Matagal na niyang inaabangan ang araw na ito. Totoong hindi nabigo ang tagumpay sa mga nagnanais nito. Ang halo na bakal ay tinasa para maging karayom. Sa wakas, gabi na ng kanyang bridal night kasama ang kanyang asawa. Nang gabing iyon, ang pulang tabing sa silid ay mainit-init, ang mga ulap at ulan ay umuulan, ang mga huni ng mga ibon ay malamig, at ito ay isang kaakit-akit na kapaligiran. Tuldok. Hindi siya nakatulog buong gabi. Kinaumagahan, si Jane Lewes na laging maagang natutulog at maagang nagising, ay talagang nakatulog hanggang tanghali bago dahan-daang iminulat ang kanyang mga mata. Kahit natutulog na siya ay pagod pa rin siya. Ang sakit ng buo niyang katawan na para bang tumakbo siya ng marathon. Maagang nagising si Alex Dixon, ngunit nang makitang natutulog ang kanyang asawa, hindi niya ito nakitang gisingin. Sa pagtingin sa pagod na natutulog na mukha ng asawa, hindi maiwasan ni Alex Dixon na makaramdam ng bakas ng guilt sa kanyang puso. Masyado siyang excited kagabi at nakalimutan niyang alagaan ang asawa. Siya ay talagang pinahirapan sa buong gabi. Kinaumagahan ay hindi na nakita ang kanyang asawa at natulog ng hiwalay. Ngayon, nakita ni Alex Dixon ang kanyang asawa na nagising. Pulang-pula ang kanyang mukha at medyo pagod ang kanyang mga mata. Hindi niya maiwasang ibaba ang ulo at halikan si Jane Lewes sa mukha. Sabi niya, "Asawa, magpahinga ka muna.
Ay naalala ni Jane Lewis ang kanyang katawan at babangon na sana nang bigla niyang maalala na wala pala siyang suot na damit. Agad niyang hinayla ang kumot at tinakpan ang katawan sa kahihiyan. Nang tumangala siya at nakita ang malita sa sahig, agad siyang kumunat ang noo. Alex, gusto mo na bang umalis? Tumango si Alex Dixon at sinabing, tinawagan ko lang si Chief Shane. Aalis tayo ng alauna. Mabilis na tiningnan ni Jane Lewis ang oras, 12:30 na noon. Natigilan siya. Ang tagal ko talaga natulog. Sa isip niya, naalala niya ang nangyari kagabi. Biglang namula ang magandang mukha ni Jane Lewis at sa sobrang hiya ay hindi niya maiangat ang ulo. Nang makitang mahiyain ang kanyang asawa, kumulo ang dugo ni Alex Dixon. Kung hindi dahil sa aalis na siya, gusto na niya itong sugurin ulit at yakapin ng ilang beses ang asawa. Tiniis ni Jane Lewis ang kakulangan sa ginhawa at mabilis na kinuha ang mga damit. Hubby, papaalisin na kita. Nang maisip niya kung paano pupunta si Alex Dixon sa isang mapanganib na lugar, gusto pa rin niyang pumunta. Isang buwan na ang nakalipas, at nalungkot si Jane Lewis sa kanyang puso. Halos sumigaw siya ng maasim ang ilong. Tuldok. Habang nagsusuot ng damit si Jane Lewis, lumabas ng bahay si Alex Dixon at tinawag si Uncle Lee. Mataimtim niyang sinabi kay Uncle Lee na tiyak ang kaligtasan ng Villa sa pag-alis niya. Kasabay nito, tinawagan din niya si Baldy at inutusan itong protektahan ang kanyang asawa sa pagpasok sa trabaho. Tungkol naman sa pagpunta sa Yon State, tinawagan ni Alex Dixon si Chen Jiang at hiniling sa kanya na isama ang isang grupo ng mga miyembrong may gumagawa ng bodyguard. Aalis sila sa Haicheng at magkikita sa Changshui County. Si Chen Jiang ay ang bodyguard na inupahan ni Renan at pinrotektahan ang kanyang kaligtasan sa Yan Capital. Bagamat hindi sila tagapagsasaka, sila ay nakalagay na dalubhasa sa mga ordinaryong tao. Si Alex Dixon mismo ay hindi sila kailangan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, kasama nila sina Director Chin, Dr. Smith at foreign experts. Gusto nilang magsama si Chen Jiang ng ilang tao para lihim na protektahan ang kaligtasan ng mga taong ito. Tulad ng sinabi ni Director Chin, ang grupong ito ng mga foreign experts ay mga dakilang Buddha. Kahit na hindi sila magagamit, hindi nila maaaring hayaang mangyari sa kanila. Kung hindi, iuulat ito ng dayuhang media sa malawak na saklaw, na nagdudulot ng krisis sa internasyonal na opinyon ng publiko sa Yansia. Madaling mag-imbita ng Diyos, ngunit mahirap magpadala ng Diyos. Umiling si Alex Dixon. Para sa kanya, pabigat lang ang grupong ito ng mga tao. Kung maaari, mas gugustuhin ni Alex Dixon ang grupong ito ng mga foreign experts ay nananatili sa Jinling at magsaya. Ayaw niyang pumunta sa Changshui County kasama niya para kumuha ng medical assistance. Isang itim na Mercedes-Benz na naghihintay sa pintuan. Ang driver ay ipinadala ni Director Chin. Nang makita niyang lumabas si Alex Dixon, nagmamadali siyang lumakad ng may paggalang at matulunging tinulungan siyang gawin ang kahon. Asawa, alis na ako. Mag-ingat ka kay Jinling. Tumalikod si Alex Dixon at niyakap si Jane Lewis. Nag-aatubili siyang makipaghiwalay sa kanya. Ibinaon ni Jane Lewis ang kanyang ulo sa kanyang mga bisig at mahinang sinabi, ikaw din. Kahit anong mangyari, kailangan mong mag-ingat. Tandaan mo, hihintayin kita kay Jinling. Habang nagsasalita siya, nahihiya siyang huminto saglit at mahinang nagsalita na may pulang mukha, siguro, hihintayin kita kasama ang mga bata. Huwag kang pumunta sa isang delikadong lugar para magpanggap na malakas at iwan tayo. Naantig si Alex Dixon. Hinawakan niya ng mahigpit ang balingkinitang baywang ng asawa at determinado at desididong sinabi. Wife, don't worry. Kahit anong mangyari, hindi kita iiwan. Pagkasabi noon ay hinalikan ni Alex Dixon sa mukha ni Jane Lewis, saka tumalikod at naglakad papunta sa sasakyan. Nangunot ang ilong ni Jane Lewis. Naikuyom niya agad ang kanyang mga kamao at pinipigilan ang kanyang mga luha. Sa oras na ito, hindi niya maaaring hayaang magambala ang kanyang asawa. Idinadasal lamang niya sa kanyang pusong ligtas siya at hintayin itong bumalik. Bubuksan na sana ni Alex Dixon ang pinto ng kotse nang may malamig at mapanuksong boses na nagmula sa bintana ng sasakyan.
I didn't expect that I would specially come to pick you up. Napuno ako ng dog food kaninang umaga. Dapat hindi na ako sumama, para hindi maantala ang sweet talk mo. Kabanata 552. Alam ni Alex Dixon na si Chin Yue yun nang marinig niya ang boses nito, ngunit hindi niya inaasahan na pupunta rin siya. Tanong niya, gusto mo ring pumunta sa yun state? Si Chin Yue ay nakasuot ng itim na OL suit. Nag-cross arms siya at nag-cross legs. Mabilis niyang sinabi, hindi ako mapakali. Mag-isa kang pupunta sa yun state. Tumingin sa kanya si Alex Dixon at umiling sa tuwa. Kailangan ko ba ng babaeng katulad mo para protektahan ako? Tinitigan siya ni Chin Yue at nagtanong, alam mo ba ang heograpiya ng Shenlang Ridge? Alam mo ba ang lokal na kaugalian ng estado ng iyon? At sa hangganan ng pagitan ng Shenlang Ridge at Mian State, medyo marami rin ang mga Burmese sa ilan ang alam mo maliban sa dialekto, ang mga lokal na tao ay gumagamit ng karaniwang wika ng Mian State. Ang serye ng mga tanong na ito ay ginawa Alex Dixon Dila Tide. Isang tao lang ang kilala niya mula sa Myanmar, at napakababaw ng kanilang relasyon. Iyon ang huling beses na pumunta siya sa Dongchuan Martial Arts Competition. Inimbitahan ng patriarch ng Dongchuan na si Chen Yuanwo ang isang mangangalakal na tinatawag na Wu Jiting. Gusto niyang i-monopolize ang jade business sa Dongchuan. Pagkatapos ng martial arts competition, binigyan siya ni Wu Jiting ng maraming jade para pasayahin siya. Nang maglaon, upang may set up ang spiritual gathering formation, hiniling ni Alex Dixon kay Sung Yuluo na bumili ng 2 bilyong dekalidad na jade stone mula kay Wu Jiting. Si Wu Jiting ang nakitang jade merchant sa Mian State. Kinokontrol niya ang ilang mga minahan ng jade at noon pa man ay gustong makipagkaibigan sa kanya, ngunit gusto lang ni Alex Dixon na makipagnegosyo sa kanya sa Bianan at Albert Lewes. Ayaw niyang magkaroon ng malalim na relasyon sa taong ito. Ang ina ni Wu Jiting ay mula kay Yanxia, ngunit ang kanyang tiyuhin ay si General Ang Shan mula sa Myanmar. Noon pa man ay may pagkiling siya sa mga tao mula kay Yanxia at napaka-arrogant. Hindi kilala ni Alex Dixon si Wu Jiting, at isa sa kanila ang kanyang tiyuhin, kaya hindi siya nagkaroon ng magandang relasyon sa taong ito. Ang taong ito ay taos-pusong nag-imbita sa kanya sa hapunan, ngunit siya ay tinanggihan ni Alex Dixon. Maya-maya, sinabi ni Alex Dixon sa mahinang boses, "Don't tell me you do." Siyempre. Ang aming pamilya Chin ay palaging nakikipag-ugnayan sa negosyo ng jade ng Myanmar. Napag-uusapan ko na ang tungkol sa estado ng Mian mula noong bata pa ako. Itinaas ni Chin Yue ang kanyang magandang baba. Isang bakas ng kasiyahan ang bumungad sa kanyang malamig at magandang mukha. Palagi siyang pinipigilan ni Alex Dixon. Ngayon, sa wakas ay nagkaroon na siya ng pagkakataong ibalik ang mga pagsubok. Saglit na natigilan si Alex Dixon at inilahad ang kanyang mga kamay at sinabing, "Sige, panalo ka. Hindi ko talaga sasabihin. Gaano man kalakas ang 9 profound heaven scripture, mayroong mga medikal na spelling at feng shui. Gayunpaman, walang bagay na tinatawag na Mian State word sa heaven scroll." Ang magandang mukha ni Chin Yue ay kasing lamig ng yelo. Gusto niyang tumawa, ngunit agad niyang pinigilan. Itinagilid niya ang kanyang ulo at sinabing, "Sumakay ka sa kotse." Tumango si Alex Dixon at binuksan ang pinto ng kotse. Paakay na sana siya ng sasakyan, biglang may nagmadaling yabag sa likod niya. Kasunod noon ay isang malutong na tunog. "Kuya Alex. Nooran." Tumingon si Alex Dixon at nakita niya si Ming Nooran na tumatakbo palabas ng villa. Mukhang balisa siya. Namula si Jane Lewes nang makitang palabas si Ming Nooran. Karaniwan siyang natutulog sa parehong silid ni Ming Nooran. Kagabi, siya ay nagkaroon ng unang pagkakataon sa kanyang buhay kasama si Alex Dixon at hindi bumalik sa pagtulog sa buong gabi. Marahil ay nagising si Ming Nooran at nakita niyang wala siya sa silid, kaya nahulaan niya ang nangyari kagabi. Si Ming Nooran ay tumakbo palabas na humihingal at nagtanong, "Kuya Alex, aalis ka na ba?" "Pupunta ako sa Yun State." Maikling ipinaliwanag ni Alex Dixon ang bagay at pagkatapos ay sinabi, "Nasa villa kayo ni Jane. Hintayin mo akong bumalik." Bahagyang tumango si Ming Nooran at bakas ng pag-aatubili ang kanyang mga mata.
Sa totoo lang, hindi siya nakatulog kagabi at narinig din niya ang paglalakad sa katabi ng study. Natural na hulaan niya ang ginagawa ni na Jane Lewis at Alex Dixon at hindi niya maiwasang sabihin na wala siyang selos sa puso. Gayunpaman, taos-puso siyang masaya para kay Alex Dixon. 4 na taon nang kasal si elder brother Alex at ang kanyang asawa at palagi silang natutulog sa sahig. Ngayon, sa wakas ay naging mag-asawa na sila ni Jane Lewis. Lumakad pasulong si Jane Lewis at inaliw si Ming Nooran. Nooran, huwag kang mag-alala. Kapag pumunta si Alex sa Yun State, ako na ang bahala sa iyo. Hanggat nandito ako, hinding-hindi ako papayag na palayasin ka ng nanay ko. Palagi siyang nakikiramay kay Ming Nooran. Bilang karagdagan, si Ming Nooran ay 1 taon na mas bata sa kanya, kaya hindi niya namamalayan na tinatrato niya si Ming Nooran bilang kanyang nakababatang kapatid na babae. Xing Yan, salamat. Tumango si Ming Nooran nang may pasasalamat. Mabilis siyang naglabas ng isang cloth bag at ibinigay kay Alex Dixon. Kuya Alex, nabalitaan ko na maraming lamok at lamok sa Yun State, pati na rin ang miasma. Ito ang halamang gamot na itinanam ko sa likod bahay ng mansyon kapag ako ay malaya. Makakatulong ito sa akin na lumiwanag ang aking isipan. Kung ikaw ay dalhin ito sa iyo, maaari itong maging kapaki-pakinabang. Ang puting tela na bag ay nagbigay ng halimuyak na halamang singaw, na lahat ay mahalaga mga halamang gamot na itinanam niya ng buong pag-iingat. Kinuha ni Alex Dixon ang cloth bag at sobrang na-touch. Tumango siya at sinabing, higit sa 1 buwan. Babalik ako pagkatapos kung matapos ang aking negosyo. Idinikit ng driver ang kanyang ulo sa labas ng bintana at hinikayat siyang mabuti, Master Dixon, malapit nang umalis. Huminga ng malalim si Alex Dixon at sinabi sa 2 babae, alis na ako. Mag-ingat kayo kay Jinling. Nang makitang aalis na siya, hindi napigilan ng 2 babae na maasim ang kanilang mga ilong at yamakap sa kanya. Natigilan si Alex Dixon. Wala siyang choice kundi iyakap ang kanyang braso sa balikat ng 2 babae at nakangiting sinabi. Anong iniiyakan? 1 buwan akong mawawala. Babalik ako agad. Napasandal si Jane Lewis sa kanyang dibdib at nakaramdam ng pagkaasim sa kanyang puso. Siya ay nag-aalala at nababalisa. Natatakot siya sa kapaligiran ng Yun State ay malupit at may mga hindi inaasahang panganib. Tumulo din ang luha sa mga mata ni Ming Nooran. Sa oras na ito, hindi na niya makontrol ang kanyang emosyon. Sumandal siya sa mga bisig ni Alex Dixon at sinubukang lunukan ang kanyang mga luha, ngunit basa pa rin ang kanyang mga mata. Nabulunan siya at sinabing, Elder Brother Alex, have a safe journey. Tahimik na tumango si Alex Dixon at hinawakan ang ulo ni Ming Nooran. Natigilan si Ming Nooran, tapos namula ang mukha. Bakit pakiramdam niya ay parang pagtrato sa isang junior ang aksyon ni Alex Dixon? Nagpakita talaga ito ng ilang pagmamahal. Napatingin si Alex Dixon sa namumula at namumugto sa mga mata ni Jane Lewis at nag-aatubili ding humiwalay. Hindi niya napigil ang halikan siya sa mukha at galit na sinabi, Miss, hintayin mo akong bumalik. Pagkasabi nun ay tumalikod na siya at sumakay sa sasakyan. Ang itim na Mercedes-Benz ay tumakas na parang ulap ng alikabok. Tumayo ang 2 babae sa pintuan at tinitigan ito ng matagal. Sa oras na ito, namula ang mga mata ni Ming Nooran at sinabi niya sa mahinang boses, ang Yun State ay maraming miasma at nakakalasing na insekto. Sana ay mayroong mga halamang gamot na itinanam ko. Nasa loob din si Jane Lewis ngunit pinilit pa rin niyang pasayahin at aliwin siya. Don't worry. Hindi naman masama ang skills ni Alex. Marunong din siya ng medicine at feng shui. Siguradong gagaling siya. Napakagatlabi si Ming Nooran. Bahagya siyang tumango. Ang Alex Dixon na kilala niya ay hindi lang magaling sa pakikipaglaban, isa rin siyang heaven-defying existence. Gayunpaman, inilihim niya ang mga bagay na ito para kay Alex Dixon at hindi muna sasabihin kay Jane Lewis sa ngayon. Sa kotse, nakita ni Chin Yue ang lahat at mabilis na sinabi, Alex Dixon, hindi ko inaasahan na magkakaroon ka ng ganoong swerte sa mga babae. Ang iyong mga asawa, malaki man o maliit, ay dumating upang makita ka. Walang magawang sinabi ni Alex Dixon, walang matutuluyan si Ming Nooran.
Mananatili siya sa bahay ko sandali. Galit na sinabi ni Qin Yue, pinaalis ka lang niya para bang pinapaalis niya ang kanyang asawa. Maayos na ang pakikitungo ng iyong asawa sa kanya. At tinawag pa nilang magkapatid ang isa't isa. Sa tingin ko kung noong sinaunang panahon iyon, tiyak na magiging handang maging asawa mo. Anong kalokohan ang pinagsasabi mo? I only treat her as my younger sister. Umisi si Qin Yue. Hindi kayo nakakaintindi. I can tell. Forget it, hindi ko nasasabihin. Habang nagsasalita siya, mas lalong umasim ang puso niya. Nakakita na siya ng hindi mabilang na mga tao, at sa isang sulyap, masasabi niya na ang titig ni Meng Nooran kapag nakatingin kay Alex Dixon ay puno ng pagmamahal. Kaya lang hindi niya alam. Tuldok. Naghihintay na si Director Chin at iba pa sa labas ng Jinling City. Mayroong kabuuang 5 karwahe na patungo sa estado ng iyon. Ang bagong hinirang na direktor ng Jinling Medical Department, si Wang Feng, ay pinaalis sila. Si Director Sun ay tinanggal sa kanyang pwesto at ngayon ay nasa ilalim ng kontrol ng pangkat ng pagsisiyasat. Tulad ng para sa representante na direktor, si Wang Feng, siya ay karaniwang prangka. Sa pagkakataong ito, kahit siya ay hindi inaasahan na magbabago ang sitwasyon at isang beses na lang siyang mapopromote bilang direktor. Gayunpaman, alam din ni Wang Feng sa kanyang puso na kung hindi dahil kay Alex Dixon, siya, isang taong walang kapangyarihan o background, ay hindi sana ma-promote bilang direktor. Siya ay walang katulad na paggalang kay Alex Dixon. Siya mismo ang pumunta sa harap para salubungin siya, binuksan ang pinto ng kotse, at magalang na pinapasok siya sa kotse. Kabanata 553. Sa paglalakbay na ito sa Yun State, maliban kay Director Chin, nagpadala rin ng dayuhang pangkat ng medikal ng 4 na eksperto, kabilang sina Dr. Smith at Profesor Nina. Bukod dito, nagpapadala rin ng militar ng 5 gwardya para protektahan sila. Ang motorcade ay umalis papunta sa Yun State. Aabutin ng humigit kumulang 2 araw ang pagmamaneho mula Jinling hanggang Yun State. Si Director Chin ay orihinal na nag-ayos para sa isang pribadong eroplano upang pumunta doon, ngunit ang mga foreign experts ay nagpumilit na kumuha ng imperial examinations habang nasa daan, kaya wala siyang pagpipilian kundi ang magmaneho. Habang nasa daan, ipinikit ni Qin Yue ang kanyang mga mata at nagpahinga. Dahil nasaksihan niya ang pagpapaalis ng 2 babae kay Alex Dixon, nagkaroon siya ng hindi maipaliwanag na damdamin sa kanyang puso. Ayaw niyang makipag-usap kay Alex Dixon, baka lalo siyang hindi komportable. Alam ni Alex Dixon na may sama ng loob siya sa kanya dahil sa usapan ni Su Qingcheng, kaya hindi niya ito ginulo. Pumikit siya at nagmuni-muni sa loob ng sasakyan. Ang huli na chi ay umikot sa kanyang katawan para sa isang ikot. Ang laki ng bean na golden course sa kanyang dantian ay lumiwanag at lumabo, parang gintong liwanag sa kawalan. Sa kasalukuyan, ang kanyang cultivation base ay nasa unang yugto ng Golden Core, ngunit ang pag-unlad ay mas mahirap. Kung ikukumpara sa Chi Refinement at Foundation Establishment, napakahirap na para sa isang ordinaryong cultivator na makapasok sa mga unang yugto ng Golden Core. 70% ng isang ordinaryong tagapagsasaka, nang walang tulong ng isang walang katulad na kayamanan ng espiritu, ay maaari lamang tumigil sa foundation establishment sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Kahit na ang pagpasok sa mga huling yugto ng foundation establishment ay hindi naging madali. At si Cultivator, na nakapasok sa Golden Core, ay masasabing bilang bihira ng mga balahibo ng Phoenix at mga sungay ng unicorn sa mundo. Halos walang kalaban sa mundo. Tulad ng para sa Nascent Soul Cultivators, nakita lamang sila ni Alex Dixon sa mga sinaunang aklat. Para kay Cultivator na nakalusot sa Soul Formation Realm, maaari na siyang ituring na umakyat upang maging isang immortal. Siya ay isang pag-iral na katulad ng isang Diyos, at maging sa mga sinaunang aklat, mahirap makahanap ng isang salita o parirala tungkol sa kanya. Hindi parang hindi naisip ni Alex Dixon na balang araw ay makapasok siya sa Divinity Transformation Stage. Sa oras na iyon, maaaring malampasan niya ang langit at lupa at makakita ng mga bagay na hindi nakikita ng mga ordinaryong tao. Ngunit upang makapasok sa yugto ng Soul Formation, para sa isang mortal na katulad niya, ito ay napakahirap,
at alam niya na ang daan ng cultivation ay mahaba. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magtaka kung ano ang mangyayari kung talagang pumasok siya sa soul formation stage at naabot ang godly state. Pagkatapos maglakbay ng isang araw at kalahati, pumasok sila sa gitnang rehiyon ng estado ng yun at nakarating sa Jade City sa ibaba ng Shenlang Ridge. Mayaman ang Jade City sa mga batong jade. Mula noong sinaunang panahon, maraming negosyante sa Myanmar ang nagnenegosyo ng jade dito, kaya naman tinawag itong Jade City. Malapit nang magtakip silim, at mahigit 100 milya pa rin ang layo mula sa Changshan County, na nasa paanan ng Shenlang Ridge. Para sa kaligtasan ng lahat, nagpasya si Director Chin na manirahan sa Jade City. Kinabukasan, pupunta siya sa Changshan County. Habang nasa daan, nakipag-ugnayan ang kalihim sa alkalde ng Jade City. Nalaman ni Mayor Ho na si Director Chin mula sa Departamento ng Microbiology ng Yan Capital at isang grupo ng mga dayuhang medikal na club ay darating sa Jade City. Nagdala na siya ng grupo ng mga lokal na opisyal, malaki man o maliit, para maghintay sa labas ng hotel at malugod silang salubungin. Espesyal na inayos ni Chief Hu na ang hotel ay malapit sa lungsod upang maging 5-star na hotel. Nag-ayos na rin siya ng seguridad sa madaling araw para pangalagaan ang kaligtasan ni Director Chin at ng iba pa. Bumaba si Alex Dixon sa sasakyan at tumangala. Nakita niya sa malayo ang matangkad at matarik na Shenlang Ridge. Sa takip silim, ang prutas ay nagmistulang dragon na gumagala sa dakilang banal na lupain. Huminga siya ng malalim at nakaramdam ng ginhawa. Mayroong talagang manipis na halaga ng enerhiya sa hangin. Nagulat si Alex Dixon. Hindi niya maiwasang isipin ang spiritual na lupain sa labas ng Yan Capital. Hindi niya inaasahan na ang liblib na Shenlang Ridge na ito ay isa pang spiritual gathering land. Higit pa rito, ang bundok na Tagaytay ay napakalaki, at ang listahan na chi na ibinuugan nito ay mas sagana. Sa espiritual na pagtitipon na ito, tiyak na gagamitin ni cultivator ang natural na mga katangian na enerhiya upang linangin. Gayunpaman, mula nang lumitaw ang espiritual na lugar ng pagtitipon sa labas ng Yan Capital, hindi na isang espesyal na balita para sa mga tao na gumamit ng mga enerhiya na linangin. Kinilala ito ng lahat bilang Qigong kaya hindi sila nagulat. Isang napakaliit na bilang lamang ng mga magsasaka ang nakakaalam na ito ay talagang paglilinang. Noong nakaraan, maraming martial masters ng Bai Family's Martial Arts School ang gumamit din ng mga enerhiya upang linangin, kahit na mababa ang kanilang cultivation. Ang ilang mga tao ay hindi alam kung paano pinupuno ang Qi. Gayunpaman, ito ay pumasok din sa panahon ng paglilinaw para sa lahat ng mga tao. Nagpalitan ng kaunting kasiyahan sina Direk Chin at Chief Ho, ipinakilala ang bawat isa sa kanila, at pagkatapos ay taimtim na sinabi. Chief Ho, ito si Curator Dixon mula sa National Clinic. Siya ay isang Grandmaster na espesyal kong inimbitahan para tumulong sa pag-imbestiga sa pagkalat ng sakit. Ang pinuno ng pamilya Hu ay pandak at mataba. Tumango siya sa pagtataka at pinuri, "So, Mr. Dixon is the new chief of the National Clinic. I have never seen you in person on TV. I didn't expect you to be so young. Parang kami, itong mga ito, mga matatanda, magre-retiro na." Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Chief Ho, nambobola mo ako. Isa lang akong nominal na opisyal. Karaniwan akong nakatira sa Jinling. Ang namamahala sa National Clinic at may napakahusay na medikal na kasanayan sa Yan Capital ay si Deputy Chief Lu. Hindi madali para sa isang binata na maabot ang iyong antas." Sinubukan siyang hikayati ni Chief Ho. Pagkatapos ay tumalikod siya at nagpakilala, ito ang mahusay na Jade Merchant, si Balung, mula sa Jade City. Siya ay nanatili sa Jade City sa loob ng 1 taon. Marami siyang kilala sa mga lokal at mga tao mula sa Mian State. Pamilyar din siya sa Shenlang Ridge. Sa sandaling ito, napansin ni Alex Dixon ang isang matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na nakatayo sa likod ni Chief Ho. Siya siguro si Balung. Mga 40 taong gulang si Balung, ngunit hindi siya mukhang isang lalaki mula kay Yansia. Bahagyang kulot ang kanyang buhok, bahagyang lumubog ang mga butas ng kanyang mata, at napakakapal ng kanyang bibig. Ang kanyang balat ay madilim na dilaw at magaspang,
at nakasuot siya ng gintong kwintas na kasing kapal ng dalawang daliri sa kanyang leeg. Sa unang tingin, siya ay mukhang simple at tapat, ngunit ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kanyang katalinuhan at talino. Umiti siya at humakbang, nagkusa na makipagkamay. Kumusta, Chief Shin? Kumusta, mga eksperto? Bukas, sasamahan ko kayong lahat sa bundok. Bukod dito, mag-iimbita ako ng isang makapangyarihang kaibigan bukas. Kakaiba at madaling mawala ang lupain ng Shenlang Ridge. Malalim ang paglilinang ng aking kaibigan. Sa pagsama niya sa atin, makikita natin ang lahat ng uri ng sitwasyon upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Nang iabot ni Alex Dixon ang kanyang kamay, saglit lang itong tinabig ni Balung bago siya mabilis na bumitaw. Ang kanyang mga mata ay walang pakialam, pagkatapos ay ibinaling niya ang kanyang ulo at mapusok na kinamayan si Dr. Smith na may ngiti sa kanyang mukha. Nakangiting sinabi ni Chief Hu, lahat ay nagmula sa malayo. Naging matigas sa iyo sa buong paglalakbay. Paulit-ulit na tinapik ni Balung ang kanyang dibdib at nagpumilit na mag-set up ng isang welcome na piging para salubungin ang lahat ng mga bisita. Malapit na ang oras, pasok na tayo. Ang welcoming banquet ay nasa private room din ng hotel. Sa pribadong silid, isang malaking bilog na mesa na may diametro na 5 metro ay napuno na ng mga masasarap na pinggan at alak, ang halimuyak na umaatake sa mga butas ng ilong. Direktang tinitigan ng piging ang 4 na foreign expert, na sanay kumain ng hamburger at steak, at diretsyong napalunok sa kanyang lalamunan. Si Balung ay napakaasikaso. Una, inimbitahan niya si Director Chin sa punong upuan, pagkatapos ay inimbitahan niya ang punong Hu Prefecture sa pangalawang upuan. Pagkatapos noon, inayos niya na sundan siya ng mga importanteng tao at mga dalubhasa sa banyaga. Sa grupo ng mga tao, tanging sina Nina at Shin Yuwei, ang dalawang babaeng panauhin, ang inayos na maupo sa upuan ng babae. Tuwang-tuwang tumingin si Nina sa mga pinagkainan at mabilis na tumawag, Alex Dixon, dali-dali kang umupo sa amin. Isa. Lalakad na sana si Alex Dixon nang bigla siyang hinarang ni Balung. Umiti siya at tinuro ang gilid. Curator Dixon, dito nakaupo ang mga babae. Doon ang upuan mo. Tumangala si Alex Dixon at nakita niya ang upuang itinuturo niya. Nakaharap ito sa upuan sa pintuan ng private room. Dumaan ang mga waiter at waitress nang ihain nila ang mga pinggan. Ito ang pangalawang upuan sa buong mesa. Ayon sa pakikitungo ni Yansia, ito ang upuan na may pinakamababang katayuan. Bahagyang tumangulang si Alex Dixon, saka tumalikod at naglakad. Sumimangot si Director Chin at may gustong sabihin, ngunit nilunok niya ang kanyang mga salita. Ngayon ay si Balung ang may kasalanan, kaya't wala siyang gustong sabihin. Bahagya siyang tumango at humingi ng tawad kay Alex Dixon. Kabanata 554. Ang piging ay lubhang marangya. Mayroong higit sa 100 katanji tanging pinggan sa mesa. Nabusog ang 4 na foreign experts sa mga ulam. Si Chin Yuwei lang ang mukhang walang pakialam. Isinawso lamang niya ang kanyang chopsticks sa mga pinggan at inilapag. Ang ganitong uri ng piging ay hindi ng daan-daang libong yuan. Para sa mga ordinaryong tao, maaaring hindi nila ito makakain minsan sa kanilang buhay. Gayunpaman, nasanay na siya sa Yan Capital. Hindi rin gaanong kumain si Alex Dixon. Nasa Golden Core stage na siya, kaya sana matagal na siyang nagayuno. Hindi mahalaga sa kanya ang pagkain. Karaniwan siyang kumakain sa bahay dahil gusto niyang makitungo sa kanyang asawa, upang maiwasan ang anumang hindi katanggap-tanggap at hindi pagkakaunawaan. Nang mahigit 30 taong gulang na ang alak, 2 chef ang nagdala ng isang malaking kahon at masipag pumasok. Ang kahon ay natatakpan ng pulang tela, at sa ilalim ng tela, sunod-sunod na tunog ng langit-ngit ang maririnig. Anong ulam na naman ito? Curious na tanong ni Nina. Umiti si Balung at sinabing, ito ang pinakatradisyonal na ulam sa Tag-Araw. Pagkasabi noon ay inutusan niya ang chef na tanggalin ang pulang tela. Sa ilalim ng pulang tela ay nakakagulat na isang hola, sa loob ng hola ay isang unggoy. Nakakulong ang katawan nito sa loob ng kahoy na dibdib, tanging isang bilog at malambot na ulo ang bumungad. Takot na takot ang unggoy. Patuloy itong tumitili at nagpupumiglas, ngunit hinayaan lamang ng kahon na tumambad ang ulo nito.
Hindi ito makagalaw. Nanlamig ang magandang mukha ni Qin Yue. Umuso siya at sinabing, anong ginagawa mo? Kumakain ng unggoy. Ang ilang mga dayuhang eksperto ay nagtipon din ng mausisa. Umiti si Balung at sinabing, ito ay isang sikat na ulam ng ating tag-araw. Mantika ito na tumutulo sa utak ng unggoy. Kailangan natin itong kainin ng buhay upang matiyak na ito ay sapat na sariwa. Paano natin kakainin? Iluluto ba natin ito on the spot? Hindi napigilan ni Smith na iunat ang kanyang leeg at mausisa. Kumuha ng martilyo si Balung at nakangiting sinabi, ang paraan ng pagkain ng utak ng unggoy ay gamitin muna ang martilyo para mabuksan ang ulo ng unggoy. Sa oras na ito, buhay pa ang unggoy. Pagkatapos, papakuluan nito ang mantika at ibuhos sa utak nito ang mainit na mantika upang pakuluan ang utak ng unggoy at pagkatapos ay ihalo ang pampalasa. Nang matapos ang kanyang pagpapakilala ay natigilan ang apat na foreign experts. Maya-maya, tinakpan ni Nina ang kanyang bibig at gulat na sinabi, Diyos ko, hindi ba ito nang aabuso sa mababangas na hayop? At hindi ito hygienic, may mga mikrobyo. Huwag kang mag-alala, ito ay isang unggoy na espesyal na pinalaki para kumain ng mga utak. Umiti si Balung at nagpaliwanag, sigurado itong malinis. Isa pa, ang mataas na temperatura ng rolling oil ay nagdidisimpekta dito. Kahit na may bakterya, sila ay masunog pa rin hanggang mamatay. Nagkatinginan ang apat na foreign experts na may masalimuot na ekspresyon. Agad namang nagpahayag si Nina na hindi niya ito makakain. Umiti si Balung at sinabing, sabi ng kasabihan ng China kung ano ang kinakain mo ay makakabawi sa iyong kinakain. Ang pagkain ng utak ng unggoy ay isang magandang suplemento, nakakapagpahaba ito ng iyong buhay. Kapag natikman mo ito, malalaman mo kung gaano masarap ang ulam na ito. Pagkasabi niyon ay dinampot niya ang bakal na martilyo at inihanda ang paghampas sa utak ng unggoy. Matalino ang unggoy at agad na napagtanto ang panganib. Buong lakas itong sumigaw. Puno ng takot ang mga mata nito habang patuloy na nakatingin sa karamihan para humingi ng awa. 2 linya ng luha ang talagang umagos mula sa mga mata nito. Napakalupit. Sa sobrang takot ni Nina ay tinakpan niya ang kanyang mga mata at hindi nang ahas na tumingin muli. Itinaas ni Balung ang martilyo at ngumiti. Ayos lang. Isa itong tradisyonal na sikat na ulam mula pa noong unang panahon. Kailangan mo lang itong kainin. May gustong sabihin si Direk Chin ngunit naiiling lamang ang kanyang ulo. Siya ay nasa isang mahalagang posisyon, kaya natural at hindi komportable para sa kanya na magsabi ng higit pa upang maiwasang mapahina ang kanyang kalooban. Akmang dudurugin ni Balung ang ulo ng unggoy gamit ang kanyang martilyo, isang malamig na boses ang biglang tumunog. Bakit hindi natin hayaan? Hindi malakas ang boses ngunit parang kampana, na bumabagsak sa isipan ng lahat. Bahagyang nagulat din si Balung. Parang nagbubas ang utak niya. Huminto sa himpapawid ang kamay na nakahawak sa martilyo. Kahit anong pilit niya ay hindi niya ito maitamba. Tumingon siya at nakita si Alex Dixon. Nakangiti niyang sabi, Mr. Dixon, ang unggoy na ito ay para sa pagkain. Hindi mo kailangang tretuhin ito bilang isang buhay na nilalang. Tsaka kung hindi mo ito kakainin din ito ng iba, di ba? Ganun ba? Sinong gustong kumain? Itinaas ni Alex Dixon ang ulo at sumulyap sa mesa. Nakaramdam ng invisible pressure ang karamihan nang sumulyap siya sa kanila. Nanahimik sila. Naging tahimik ang kwarto. Walang sinabi. Nagkibit balikat si Alex Dixon at mahinang sinabi, tingnan mo, walang kumakain ng utak ng unggoy, hayaan mo na. Sumilay ang galit sa mga mata ni Balung, ngunit pinanatili pa rin niya ang isang ngiti at sinabing, Mr. Dixon, kung wala kang puso, maaaring lumabas at huwag tumingin. Kapag luto na ang utak ng unggoy, tatawagan kita upang tikman mo. Sabi ko, hayaan mo na. Pinutol siya ni Alex Dixon at tumingin kay Balung. Kalmado ang kanyang mga mata. Gayunpaman, nang magtama ang mga mata ni Balung, hindi niya maiwasang manginig. Kaagad pagkatapos noon, napuno ng galit ang kanyang puso. Hindi niya masyadong iniisip si Alex Dixon. Direktor lang siya ng National Clinic, at nagpapaka-arrogant lang siya. Paano niya nabibigyan ng mukha on the spot?
Kung hindi dahil sa kapakanan ni Director Chin, paano magkakaroon ng lugar na may apelyidong Dixon dito? Pinigilan ni Balung ang kanyang galit at nakangiting sinabi, Mr. Dixon, you usually only attend ordinary banquets. You rarely eat this kind of top-quality wild food, right? Let me introduce you. This monkey brain is the finale dish, so there's hindi na kailangang sabihin kung gaano ito kamahal bukod dito, hindi madaling makahanap ng isang ganap na gintong unggoy na walang isang hibla ng balahibo, kaya mas mahusay na huwag sayangin ito sa hinaharap, dapat mong kainin ang ganitong uri ng piging hindi nakakagulat. Ilang beses mo ba gustong sabihin ko? Dahan-daang tumayo si Alex Dixon, naglalabas ng mapang-ipang aura ang kanyang katawan. Siya ay isang doktor, at isa ring magsasaka. Ang lahat ng nabubuhay na bagay ay may sariling espiritu, at ang pagpatay sa mga inosenteng buhay ay ang pinakadakilang bawal para sa mga nagsasaka ng matuwid na landas. Kung ang isang tao ay pumatay ng masyadong maraming tao, ito ay magiging sanhi ng panloob na demonyo ng isa. Higit pa rito, naramdaman niya ang makapal na alon ng yin chi mula sa katawan ni Balung. Ito ang resulta ng pagpatay ng napakaraming inosenteng buhay. Hindi maalis ang ngiti ni Balung. Siya ang numero 1 jade merchant sa lokal na lugar, at kadalasan ay nasa mataas na posisyon. Tinitigan niya si Alex Dixon at nagtanong, Mr. Dixon, taos puso kung gustong tanggapin ang aming natatanging panauhin, ngunit ano ang ibig mong sabihin dito? Nang makitang natigil ang kapaligiran, biglang tumayo si Chin Yue at malamig na sinabi, Mr. Balung, hindi ako kumakain ng unggoy. Pakialis ang unggoy. Sigaw din ni Nina, ang cute naman ng unggoy, bakit natin kakainin? Nang magsalita ang dalawang babae, mabilis na tumayo si Mayor Hu para ayusin ang mga bagay-bagay at ngumiti, Balung, ilayo mo ang unggoy. Natatakot ang mga babae. Utos ni Chief Ho. Walang magawa si Balung kundi pigilan ang kanyang galit at ngumiti ng paumanhin. Sige, pagkatapos ay alisin mo na. Pasensya na talaga sa pananakot ko sa dalawang babae. Mag-o-order pa ako ng ilang masasarap na pagkain para kumalma ang lahat. Pagkatapos sabihin iyon, inutusan ni Balung ang chef na buhatin si Monkey pababa. Sa sandaling ito, biglang itinapon ni Alex Dixon ang isang pares ng chopstick at ipinadala sa kahoy na dibdib. Bitip. Agad na nahati ang kahoy na dibdib. Agad na kumawala ang unggoy, tumalon sa bintana at mabilis na tumakas. Agad na nagdilim ang mukha ni Balung. Hindi niya maiwasang mapatingin kay Alex Dixon, nagpipigil ng galit. Mabilis na tinawag ni Chief Hu ang waiter at nilinis ang eksena. Muling bumalik sa normal ang kapaligiran. Nag-toast at nagtawanan ang lahat. Si Balung ay magaling uminom. Isa-isa siyang nag-toast sa lahat, ngunit pagdating kay Alex Dixon, hindi niya ito pinansin at tumalon. Walang pakialam si Alex Dixon. Walang pakialam ang ekspresyon niya. Para sa kanya, isang mortal lang ang isang magaling na jade merchant tulad ni Balung. Hindi na niya kailangang pansinin. Pagkatapos ng 30 taon ng pag-inom, kalahating lasing na si Director Chin. Si Patriarch Hu ay walang magandang alcohol tolerance, kaya nakainom na siya hanggang sa manhid ang kanyang mga mata. Namumula ang mukha, bumagsak siya sa kanyang upuan at nakatulog ng mahimbing. Sa oras na ito, ipinalakpak ni Balung ang kanyang mga kamay at nakangiting sinabi, nag-ayos din ako ng palabas para gisingin ni Yushing ang lahat. Kabanata 555. Bumukas ang pinto sa pribadong silid, at sunod-sunod na pumasok ang isang linya ng mga batang babae na nakasisiwalat na damit, lumapit sa karamihan, nakangiti ng matamis, nagpapayo na uminom. Si Smith ay lasing, at agad siyang naging masigla muli. Habang siya ay lasing, kinuha niya ang pagkakataon na yakapin ang isang batang babae at nagsimulang tumawa. Bumitaw din ang dalawa pang foreign experts at sinimulan ng asarin ang dalaga. Mukhang nahihiya si Director Chin at sinabing, malapit nang maubos ang alak. Bumalik muna tayo at magpahinga. Sa sandaling ito, isang malamig na saway ang bumasag sa mainit na kapaligiran ng piging. Umalis ka na. Biglang tumayo si Alex Dixon at malamig na tinitigan ang babaeng katabi niya. Ang batang babae na ito ay may makapal na pampaganda at nakalabas ang kanyang mga damit.
Kanina lang, may hawak siyang baso ng alak at akmang sa sandal sa mga bisig niya nang biglang sawayin siya ni Alex Dixon. Agad siyang napaatras sa takot. Isang malamig na kislap ang sumilay sa mga mata ni Balung. Nilingon niya ang dalaga at nakangiting sinabi, "You provoked, Mr. Dixon. Hindi niya iniinom ang alak na binigay mo sa kanya." Napayuko ang dalaga sa takot at nanginginig sa takot. Umiti si Balung at nagsabi, "Ano ang sinabi ko sa iyo? Kung hindi nasiyahan ang customer, kasalanan mo ito." Pagkatapos sabihin iyon, tumangala siya kay Alex Dixon at nakangiting sinabi, "Mr. Dixon, kung hindi mo siya gusto, paano pa kaya kung kukuha ako ng isa pang mas magandang babae na makakasama niya?" Malamig na sabi ni Alex Dixon, "Hindi na kailangan, hindi ako umiinom." Sinabi ni Balung na may peking ngiti, "Programa lang ito para kay Yushing, kaya paano kung uminom si Mr. Dixon ng isang tasa? Makakapag-relax ka, hindi ito Jinling. At saka, tingnan mo kung gaano kasaya si Mr. Smith na nagsasaya." Tumangala si Nina. Si Smith ay lasing. Siya ay lasing ng dalawang babae. Kumunot ang noo niya at sinabi sa mahinang boses, "Smith, lasing ka na." Tumayo si Alex Dixon at sinabi kina Nina at Shin Yue, "Ibabalik kita sa iyong silid upang magpahinga." Napahiya si Shin Yue at mabilis na tumango. Sa oras na ito, hindi rin komportable si Direk Shin at sinamantala ang pagkakataong bumangon at ngumiti. "Malapit na akong matapos. Bumalik muna ako sa kwarto ko para magpahinga. Salamat, Mr. Balung, sa iyong pagtanggap." Pagkasabi noon, inutusan niya ang kanyang katulong na ihatid pauwi ang lasing at hilik na si Chief Ho. Sa sandaling umalis si Director Chin, marami pang ibang tao ang sumamantala ng pagkakataong umalis. Tanging si Smith at ilang iba pang eksperto, pati na ang dalawang kasamang bisita ni Balung, ang nanatili sa kanilang mga upuan. Tara na. Binuksan ni Alex Dixon ang pinto at sinenyasan sina Nina at Shin Yue na umalis. Hindi na mapakali ang dalawang babae at mabilis na tumayo at naglakad papunta sa pinto. Hindi rin nila inaasahan na tatawagan talaga ni Balung ang isang grupo ng mga nag-iinuman na babae. Tuluyan na nilang binaliwala ang pag-iral ng dalawang babae, dahilan para maging awkward silang dalawa. Akmang aalis na si Alex Dixon, mula sa likuran ng malamig na boses ni Balung. "Mr. Dixon, hindi mo dapat ako bigyan ng mukha ngayon, tama?" Hindi huminto ang mga yapak ni Alex Dixon, at hindi lang niya iniling ang kanyang ulo habang nagsasalita siya sa patag na tono. "Binigyan na kita ng mukha sa pagkakaupo ko dito hanggang ngayon." Pagkatapos niyang magsalita ay lumabas na siya ng private room. Sa private room, napatingin si Balung sa direksyon kung saan umalis si Alex Dixon. Madilim ang mukha niya na halos tumulo na ang tubig. Sa Yun State, isa rin siyang big boss ng isang underground force. Naroon din ang isang personal na bantay na kumpleto sa gamit na may daan-daang miyembro. At si Alex Dixon, isang walang tao, ay talagang naglakas loob na huwag pansinin siya, at tumapak pa sa kanyang ulo. Sa oras na ito, isang malakas na bodyguard na nakaitim na lumapit sa kanya at humingi ng mga tagubilin sa mahinang boses. "Mr. Ba, gusto mo bang maging itong bata mamaya?" Malungkot ang mukha ni Balung habang winawagayway ang kanyang kamay at sinabing, "Walang nagmamadali. Kapag dumating si Master Zhang bukas, maraming paraan para harapin ang batang ito. Maraming tao sa Jade City, at maraming mata." Sa sandaling ito, ayaw niyang magdulot ng hinala. Bukod dito, ang lalaking Dixon na ito ay may direktor na Chin na sumusuporta sa kanya, at siya ay may malapit na koneksyon sa dayuhang babaeng iyon. Pagdating niya sa Shenlang Ridge, ang Miasma ay nasa lahat ng dako, at iyon ang magiging teritoryo niya. Kung nabuhay o namatay ang batang ito, nasa kanya na ang desisyon. Pinabalik muna ni Alex Dixon ang dalawang babae sa kanilang silid at naghanda na tawagan ang kanyang asawa. Tatalikod na sana siya, tinawag siya ni Chin Yue at pinigilan siya. May gusto siyang sabihin pero pinigilan niya ang sarili niya. Umiti si Alex Dixon at sinabing, "Kung gusto mo akong pumasok at maupo, wala akong problema." Namula ang magandang mukha ni Chin Yue at malamig na sinabi niya, "Ngayon, may sama ka ng loob kay Balung. Alam mo ba kung gaano siya kalakas sa Yun State?
Sinabi ni Alex Dixon, bakit ko dapat pakialam ang gayong tao? Mahalaga man kayo o hindi, si Balung ay may napakataas na reputasyon sa underground ng Yun State. Bukod dito, mayroon din siyang personal na bantay. Napakalakas ng mga miyembro ng kanyang team, at lahat sila ay mga bloodsucker. Umiti si Alex Dixon at sinabing, ayos lang. Kahit na si Cultivator ay nasa unang bahagi pa lamang ng core formation, maaari pa rin niyang maging sanhi ng pagbabago ng kulay ng langit at lupa sa isang strike. Kung gagamitin niya ang kanyang buong lakas, makakalaban niya ang isang hukbo ng mga gwardya na may mahusay na kagamitan. Hanggat ang kalaban ay walang mabigat na sandata tulad ng mga eroplano, canyon, armored vehicle, at iba pa, sa kanya, ang pagpatay sa isang pribadong gwardya sa isang segundo ay isang pindot lamang ng kanyang mga daliri. Kumunot ang noo ni Qin Yue at sinabing, sa palagay mo, bakit inimbitahan ni Chief Hu si Balung at binigyan siya ng napakaraming mukha? Paano niya ito nagagawa, Jade Merchant? Ang taong ito ay may bahagi ng dugo ng mga gawin siya para sa pamilya ng Jade Merchant sa Mian State. Ang pamilyang Wu, dapat mong malaman ang katayuan ng pamilyang Wu sa Mian State, tama ba? Wu family. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex Dixon. He blurted out, someone from the Angshan clan. Paano mo alam? Mahinang sabi ni Alex Dixon. I met Jade Merchant by chance, sabi ni Alex Dixon. Kamag-anak siya ng Angshan clan. Ang tinutukoy niya ay si Wu Jiting, at alam niyang tiyuhin niya si General Angshan, ngunit ayaw niyang magkaroon ng malalim na relasyon sa mga dayuhang puwersang militar, kaya hindi siya kailanman nakipag-ugnayan sa kanila. Seryosong sinabi ni Qin Yue, napakalakas ng Angshan clan. Mayroon din silang mga puwersang nasa ilalim ng lupa sa Yun State. Kung mayroon kang pakikitungo sa kanila, dapat kang mag-ingat. Bilang karagdagan, subukang magkaroon ng unang salungatan kay Ba Lung. Ito ay may kapangyarihan siyang takpan ang langit at takpan ang langit kung may gagawin siya sa likod nila, hindi kita mapoprotektahan. Umiti si Alex Dixon at sinabing, got it. Hindi niya inilagay si Balung sa kanyang mga mata. Matapos pabalikan si Qin Yue sa kanyang silid, hindi na bumalik si Alex Dixon sa kanyang silid upang magpahinga. Sa halip, lumabas siya ng hotel at nakakita ng Chinese medicine shop para bumili ng mga halamang gamot. Ang Shenlang Ridge ay napuno ng miasma, at hindi ito nakaapekto sa kanya kahit kaunti. Gayunpaman, kung ang isang ordinaryong tao ay nakaamoy ng miasma ng napakatagal, sila ay malalason. Kung magaan lang, mahihilo sila at masusuka, malalambot ang mga paa nila, at kung seryoso, magkakahallucination sila, at baka mawalan pa ng buhay. Bumalik si Alex Dixon sa kanyang silid at inilabas ang puting tela na bag na ibinigay sa kanya ni Ming Nooran. Ibinuhos niya ang mga halamang gamot sa mesa. Ang mga halamang gamot sa bag ng tela ay lahat ng pinakamataas na kalidad at mamahaling halamang gamot. Isang tingin at isa ay maaaring sabihin na sila ay maingat na pinili. Nagkaroon sila ng tiyak na epekto sa paglaban sa miasma. Kinaluan niya ng medicinal herbs na binili niya ang medicinal herbs sa cloth bag at sinimulang pinupuno ang heart cleansing pill. Lungsod ng Jinling. Sa isang marangyang suite ng hotel, sinasagot ni Dingyu ang telepono. Napakalamig ng kanyang magandang mukha. Si Ku Fei ang tumawag at nagbigay ng mga tagubilin sa kanya. Iniulat ni Dingyu sa malamig na boses. Umalis na si Alex Dixon papuntang Yun State. Alam ko ang tungkol dito. Umisi si Ku Fei at sinabing, hindi ko inaasahan na si Alex Dixon ay may ganoong kakayahan. Sa pamamagitan ng pagre-reseta ng ilang dosis ng gamot, maaari niyang neutralisahin ang makamandag na wala na akong inilabas. Kumunot ang noo ni Dingyu. Ang sakit na sumiklab kay Jinling, ikaw ba ang naglabas ng gu? Abangan ang susunod na kabanata.